Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Sa mga videos ko this past few days and weeks, it's more on propagation through bougainvillea cuttings and ICU method. Para naman maiba ang ating topic today, kaya naman today's episode ay magpo-propagate pa rin tayo pero this time ay grafting naman and mag-feature tayo ng bougainvillea at the same time. Two topics tayo in one for today's video kaya naman tara at samahan nyo ako ngayong araw kahit na pabugso-bugso ang ulan. I-flex ko muna itong si bougainvillea variety ko. Yan isa siya sa top rare ngayon and siya lang naman si variegated Maharani. I also featured this one na in one of my videos na variegated and golden leaves. And watching yun guys dahil maganda yun, promise. Char! Si Maharani ay may green leaf version and isa siya sa sumikat na variety noon and siya pa rin ay sikat until ngayon. And isa din siya sa magagandang variety dahil sa kanyang kulay ng kanyang mga bracts and flowers. And si Maharani lang naman ay two-colored bougainvillea na white and orange. Para siyang Mr. and Mrs. Yun nga lang, kulay orange yung kapartner ng puti. And alam nyo ba, ang sabi ng mga propagators, itong si variegated Maharani ay medyo may pagka-sensitive in terms of propagation. And kaya naman ganun na lang kamahal ang presyo niya sa market nung unang labas at hanggang ngayon ay mahal pa rin at hindi pa ganun talaga bumaba yung presyo niya. Unlike sa mga top rare varieties na kasabayan niyang lumabas, itong si variegated Maharani ko ay mahal pa rin at nabili ko siya ng more than 1,000 pesos and this is only one scion or single scion pero grafted siya sa uprooted na rootstock. Kahit pa yung green leaf version niya ay sobrang ganda na niya and how much more itong variegated version niya na mas lalong nagpapaganda sa kanya. And itong si variegated Maharani ay definitely a must-have na variety sa collection nyo guys kasama ng variegated duckfeet dahil dahon pa lang ay sulit na sulit na. And since today din ay grafting ang gagawin natin, perfect itong variegated Maharani scions na gagamitin natin kasi kung mapapansin nyo or napansin nyo ay may mga shoots na yung mga sanga niya. Meaning, mas madali nang mabubuhay at mas mabilis nang lumaki yung mga sanga niya unlike if yung scions ay wala pang talbos na kasama pag igagraph or dudugtong sa rootstock. Actually, itong mga scions na ito ay hindi sinasadya na magkaroon ng mga sanga kasi yung pinaka-tip ng variegated Maharani ko ay nag-stop na or naging dead end na kaya naglabas na siya ng mga sanga sa mga nodes niya. And this one din naman ay wala talaga akong balak na mag-graft kasi wala din talaga akong available na rootstock for grafting. However, medyo naging lucky ako kasi itong rootstock ko or yung rootstock mismo ng variegated Maharani ko ay naglabas ng mga sanga na pwedeng dugtungan. Kaya naman nag-decide ako na why not dugtungan na lang natin yung mga sanga na ito. At para maging lush itong one scion na variegated Maharani ko and para mas dumami yung pwede nating i-propagate in the future. And since tatlong talbos ang tumubo kesa putulin ko ito, diba? Igagraph na lang natin and malay natin mabuhay silang tatlo, diba? And eventually and possibly na mabuhay, mas happy pa rin, diba? Kaya guys, if may mga tumubo mga rootstock or sanga sa rootstock nyo na pwedeng dugtungan, huwag nyong puputulin lalo na kung gusto nyong maging lush yung isang variety nyo ng bougainvillea. At pag marami ang sanga in the future and pag wala kayong rootstock na pwedeng gamitin, yung mga tumubong mga sanga ay biyon ang pwede nyong gawing rootstock or dugtungan ng mga bagong mga varieties na gusto nyo. At bago tayo magpatuloy and habang tayo ay nag-graph ng variegated Maharani and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe,
Pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea grafting and bougainvillea featuring ng new varieties ng bougainvillea na top rare ngayon. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Itong variegated maharani ko ay 3 scions lang. Muna ang kinuha ko, though madami-dami pang scions na pwedeng kunin. However, gaya nga ng sabi ko kanina, wala akong rootstock na available. And itong mga scions na to ay mga 3 to 4 nodes din ang available, kaya mas madaming possible na mga sanga ang ilalabas nito once maging successful ang grafting. And itong grafting method pala na ginagawa ko ngayon is stem grafting siya, kasi we are using yung stems ng rootstock for grafting. So there are different types of grafting kasi. Nariyan ang top grafting. Ito yung pinakataas ng rootstock ang lalagyan or dudugtungan ng scion. Yung root grafting naman, ito yung ugat ng bougainvillea naman ang gagamitin. Yung susunod, ito yung stem grafting, which is ito yung ginagawa natin. At yung panghuli ay yung side grafting or yung pag-graft ay galing sa side ng rootstock. Pero yung main graft natin ay top graft, yun nga lang, one scion lang siya, gaya ng sabi ko kanina. And napansin nyo ba guys, sa grafting, maganda ang stem grafting pag medyo mura pa yung stem, kasi parang mas mabilis mabuhay ang scion. And ilang beses ko na din itong nagawa and lahat naging successful naman. And if you watch yung grafting propagation ko ng Delima Pink, and yung ginawa ko doon ay stem grafting. And lahat ng scions na nilagay ko ay 100% na buhay. And if hindi nyo pa napanood yun, pwede nyong panoorin at balik-balikan para magkaroon kayo ng idea, and nagawan ko na din ito ng update video. Kaya watch nyo yun guys. And sa grafting naman, through stem grafting, and lalo na kung medyo mura pa yung stem, ay dapat huwag madiin ang pagkakabalot ng grafting tape para naman hindi masakal yung scion. Ang tendency kasi pag sobrang higpit ay may chance na bulok dahil sa higpit. Dapat gentle lang tayo sa paglalagay ng grafting tape. And tapos guys, nakakatuwa talaga itong plastic na gamit ko na pambalot, kasi saktong-sakto lang siya sa giragraph ko and hindi ganon kalaki. Hindi ko na need pang i-adjust, like puputulin para mabawasan yung haba, and nabili ko lang ito sa Shopee and mura lang siya. Unlike sa gamit ko before na plastic ng yellow na sobrang haba, kaya pinuputulan ko pa noon. Tapos ang kagandahan pa ay makapal siya, kaya perfect itong gamitin for grafting as pambalot. And since makapal siya, hindi siya madaling mabutas, which is yan ang iniiwasan natin at pinakaayaw natin, dahil pwedeng hindi maging successful yung grafting pag butas ang plastic cover. Diba, sabi ko kanina na itong mga scions na ginamit ko ay may mga usbong na, kaya mabilis na lang yung process na mabuhay ang mga ito. Kaya naman siguro mga 2 weeks from now makikita na natin yung status nila if naging successful ba or not. And gagawa ako ng update video nito soon. But for now, ito munang panoorin nyo ang pag-graft ko ng variegated maharani. Kaya naman dyan lang kayo at patapusin nyo na itong video na ito. And by the way guys, and since maulan dito sa amin ngayon, ilalagay ko muna itong mga bagong graft na variegated maharani ko, kasama na yung ibang grafted bougainvillea ko sa silong na malayo sa ulan. Para naman sure tayong hindi mabulok dahil sa ulan or mabasa ng ulan. And reminder lang din na ilayo nyo muna sa water ang mga bagong graft nyo para naman maging safe sila at hindi mabulok ito sa ulan pagbasa.
Dahil ngayong tag-ulan or sa labis na pag-ulan ay nakakaapekto ito sa health ng mga bugis natin, kaya mainam na huwag mababad ang mga bugis natin sa ulan. At para naman maiwasan na magkaroon ng mga sakit ang bugis natin, lalo na yung mga small rooted ones, try nyong lagyan ng Ditane na fungicide. And I have a video guys nito, and watch nyo yun para maging aware kayo na pwede palang mag-apply ng fungicide lalo na ngayong tag-ulan. So ayun lang guys for today's video, kaya naman happy gardening, and kita tayo after 2 weeks para sa variegated maharani. And there you have it guys. Thank you so much for watching, at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!